Hi, brothers and sisters. Kami nga po pala ang Ektin family. And my name is Mikoy. And this is my lovely wife, Ange. And my beautiful daughter, Amelie France. Kami po ay taga Mindanao. Na Kami po ay mga Bisaya po. Napunta lang po kami dito sa Luzon. Gawa po ng work ng wife ko sa Manila. Tapos po nalipat po kami dito sa Pampanga kasi po may kakilala po kami dito na malayong pinsan po na may negosyo at nagkaroon din po kami ng maliit na negosyo po dito. Ako po ay isang born Adventist po. Ngunit hindi ko po nagampanan yung mga gawain po ng Adventist. Marami po akong kasalanan nung panahon na yon. Lahat na, umiinom, malakas uminom, nagsusugal, at iba-iba pa. So, nung panahon na yon, talagang malayo sa akin yung Holy Spirit na sa buhay namin. Nung dito na po kami sa sa Pampanga at nagka-lockdown, lumipat na po yung wife ko dito, nag-work from home na lang. So, nung simula nun, parang lumapit po yung loob namin sa kay Jesus kasi po dahil po sa Hope Channel spoke po sa Southern Philippine Union Conference. So, palagi po kaming nanonood every Sabbath kasi bawal pong magsamba po sa mga churches. So doon po kami nag-church every Saturday. So nakilala po namin, actually meron po akong pinsan doon, first cousin ko si Daryl Ektin and si Jemel Cabahog. Sila po yung tulay na sabi ko po nga papaano kami magpa Bible study, gawa nung yung wife ko po is pure Catholic po, pero gustong-gusto niya pong mag-Adventist. Gustong-gusto niya pong magpa Bible study, gusto niyang makinig ng salita ni God po. So yon, nakipag-contact po kami sa kanila hanggang sa binigay po sa amin si Pastor Eugene de la Peña po. Malaking pasalamat po namin sa kanya kahit masyado siyang busy, pero binigyan niya po kami ng time na ma-Bible study kasama po yung mga tao ko po dito every night po since December na nagba-Bible study po siya hanggang sa natapos po namin yung Bible study. So ang nangyari po, sabi niya mag-contact kami ng mga pastor dito sa Porac, Pampanga para kung pwedeng magpa-baptize. Kasi so ang nangyari, kinontak ko po, buti may nakilala po ako dito kasi nagkasamba po ako dalawang beses po doon sa Manibaog po church sa si brother Felix Cortez. So siya po yung nagbigay sa amin ng number po ni Pastor Aguarin po, at nagpapasalamat din po kami kay Pastor Aguarin dahil siya po yung pinuntahan po niya po kami agad dito sa site po namin. So bakit po ako nagpa-baptize ulit? Kasi po ako po ay nag-baptize na dati, kaso na parang na-feel ko na dati hindi pa po ako, bata pa po kasi ako, hindi ko pa lubos na intindihan yung katotohanan. Nagpa-baptize ako. So ngayon po feeling ko po andito na po yung Holy Spirit sa akin at naintindihan ko po yung mga words ni God po, yung magandang balita. So nakapag-decide po ako na gusto kong magpa-rebaptize, siguro through rebaptism po. Inaisip ko na mababago po ako, doon po ako mag-ano. So hindi pa naman po huli yung lahat at siguro naging blessing na rin po itong COVID time po na napalapit po kami sa Panginoon.
Yung wife ko po, siya na lang magsabi po sa reason po niya. Ayun po, as mentioned po ng husband ko, I'm a born Catholic po talaga. Nung una po niya akong dinala sa church nila, nagustuhan ko po agad yung way ng Seventh-day Adventist kasi napaka-interactive po. Pwedeng magtanong kung naguguluhan ka dun sa mga verses ng Bible. Lalo pa po yung umigting yung desire ko lalo na nung pandemic. Every Sabbath, nakikinig kami sa Hope Channel South Philippines Union Conference. Nakakapanood kami ng mga series nila, yung mga words of God na papakinggan namin. At may nabasa at nabanggit sila doon na nakalagay sa Bible na those who believed and is baptized will be saved, and those who do not believe will be condemned. So, naisip ko, naniniwala po ako kay Panginoon, kay Jesucristo. Naniniwala ako na siya po yung creator natin at savior natin. At siya yung tanging tao na makakapagligtas sa atin. At yung baptism, nakikita ko po yun na as a sign, as a my public declaration and my symbol that I believe in God. I am a follower of Jesus, and I am ready to surrender and willing to accept Him as my personal Savior. Yun na rin po yung feeling ko, lahat ng mga kasalanan na nagawa ko before, makikleanse po through baptism. Yung anak ko naman po, tinanong namin siya, hindi namin siya pinilit, tinanong namin siya, Eli, ako gusto kong magpabaptize, yung daddy mo magpapa-rebaptize. Ikaw, anong decision mo? Kung gusto mo ba o hindi na sumabay sa amin. Ito po yung sagot. So, napabaptize po ako simply because naniniwala akong mas magagabayan ako ng Diyos and mas mapapalapit ako sa Kanya. So, yun, I chose to be baptized kasi mas feeling ko mas madami akong matututunan and mas madami akong Kaibigan sa mas madami din naman nangyayari sa akin. And malaking pasalamat lang din namin dahil feeling namin guided kami ng Holy Spirit at marami pong tao na ginamit ng Diyos para maging posible yung baptism namin nung January 23 po. So, blessing in disguise nga, sabi ika niya, yung pandemic. At sa lahat po ng mga tao na tumulong sa amin, thank you po. Yan na.